Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si VP Sara, nadiin na. Umamin na sa mga prosecutor si Duterte matapos di umanong mabulgar sa ibang bansa ang kinausap niyang gunman. Sa halagang 5,000, pwede na talaga siyang hulihin sa impeachment court. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Unang-una, nagulat ako na coming from the Vice President sa panahon na nagkaroon ng paglilitis tungkol sa kanyang utterances of grave threats doon sa unang artikulo. I did not expect that she will say something like that. Parang kinumpirma niya na meron siyang kilalang gunman at alam din niya yung presyo. Yun nakakagulat dyan. Pangalawa, she said this in a crowd sa ibang bansa, At paano kaya napipaint yung picture ng bansa, in terms of, let's say, peace and order sa ating bansa, kung ganun yung pagkakakwento o ganun yung pagkakalarawan ng ating Vice Presidente dito sa sinasabing mga gunman. So nakakagulat. Ako'y hindi ko ina-expect na kakatapos lamang nung Article 4, yung grave threats, meron palang ganito. Remember, yung usapin doon sa grave threats na yan ay yung una, yung pag-utter niya ng mga pagbabanta sa tatlong importanteng malalaking tao sa ating gobyerno. Pangalawa, yung sinabi doon na meron siyang kinontrata. So now it probably gives us a picture na totoo pa lang may nakontrata dahil alam din niya yung presyo. Yun lang yung aking pananaw dyan. Okay, last follow-up na lang po. So naniniwala kayo kung Ace na sa mga ganyang rally na pinupuntahan ng Vice Presidente sa ibang bansa, nadudungisan po yung imahe ng Pilipinas? At ano po kaya pwedeng gawin doon? Yes, tama, Unang-una, kung ikaw ay nasa isang bansa, you should be an ambassador of goodwill, ambassador of your country. Dapat kinikwento mo kung ano yung maganda rito. Kasi nag-iengganyo tayo ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Nag-iengganyo rin tayo ng mga turista. Now, how do we now expect the positive response ng mga taong nakakadinig niyan, yun ang sa aking paniwala nakakasira ito sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000, so yan ang sa aking pananaw negative yung dating niyan sa ating bansa. Maraming salamat. Maraming salamat din, Haji. Haji, can I also just quickly add, I completely agree with everything that Kong A said, yung relevance nito, lalo na dun sa kakatapos lang nung usapin dun sa grave threats, But tingin namin, kung kailan, eto na, nagsisimula na, yung trail dun sa usapin ng confidential funds. Tapos kahapon nakuha na natin yung mga napakahalagang financial documents na magpapakita ng kabuuang yaman ng Vice Presidente. Huwag tayong magpa-distract din sa ganitong mga klaseng mga statements. Yes, may shock value yan, nakakagulat yan, pero hindi tayo dapat ma-distract dyan at mag-focus tayo sa usisa, pagdinig, pag-intindi ng mga ebidensya na ilalatag dito sa impeachment proceedings. Thank you, Attorney Jay. Thank you, Kong Ace. Thank you. Sir, medyo political po yung tanong ko, kaya siguro si Kong Ace na lang po. Kasi sir, do you see an irony in the statements of VP Sara Duterte considering na before? Kasi di ba si VP Leni Robredo was ridiculed and called out for speaking abroad about the drug war situation in the country. And now si VP Sara, yun yung ginagawa niya ngayon. And also if I remember correctly, former Interior Secretary Mar Rojas was also called out by Duterte supporters for claiming that he knew where to buy drugs in Davao City. Parang ini-illustrate niya kung gaano kalala yung problema ng Davao City sa drugs. Pero ngayon na si VP Sara yung nagki-claim na meron siyang kilalang hitman, parang wala namang reaction na ganun. Ironic po ba sa inyo yun?
Well, sa aking palagay, ironic, masyadong malaking irony, no? Dahil nga during the father of VP Duterte, kinall out nila yung mga ganyang statements issued by the former Vice President, si Leni Robredo. In fact, sinasabi nga nila at galit na galit sila na you are painting a bad picture ng Pilipinas pagka ganyan ang sinasabi mo. But I remember that what the former Vice President was saying was based on data that she was holding on to. Di ba? Meron siyang pinapakita mga dokumento. And there was no, kumbaga, walang kumontra doon sa sinabing may mga extrajudicial killings. Because there were a lot of deaths that are under investigation and deaths that are walang leads, walang investigation na ginagawa. And most of them are the ones that have been claimed to have been victimized by the excesses made by the drug war implemented by the former administration. Ngayon naman, yung kay Mar Rojas, kay Secretary Mar Rojas before, he said that he knows where to buy, di ba? Because based on the intelligence report probably shared with him by his PNP before, alam niya kung saan nakakuha. At palagay ko, pwede niyang panindigan at patunayan yun kung sakasakaling inaccept yung challenge siya. Because he made a challenge, I remember, no, openly on national TV, sinabi niya na if you want, I can tell you where to get and paano kukuha ng ganyan. No? Doon naman sa sinabi ni VP Duterte ngayon, parang yun ang nakakabahala. No? Sa gaya ng sinabi ko kanina, medyo hindi dapat na nagsasalita ng ganon, no? Ang isang vice presidente, considering that her office that she represents must have a very, very high standards of propriety, decency, and of course, dignity. Now, if the office, the one sitting in that office is actually saying na meron siyang kilalang mga ganyang mga kriminal, malaking question mark yun para sa akin. That's why there's a clear irony sa nangyayari ngayon kumpara dun sa dati. Sir, kung may ganito bang intel si VP Sara Duterte, ano po ba yung dapat niyang gawin? Dapat po ba ibigay niya sa mga law enforcement agencies? Yes. Oo, dapat nga bigyan niya ng lead yung ating PNP, NBI, and all law enforcement agencies, no? Kung sino itong mga to. Nang sa ganun, matigil yung ganitong mga krimen na pagpatay, di ba? Yun ang ano natin dyan, yun ang ating panawagan dyan. Hindi dapat i-tolerate ito, lalo na ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Dahil nakakabahala ito. No? This is very alarming. Thank you, sir. Thank you. Kong Ace, Yes, Bernard. yung 5,000 na sinasabi ni VP Sara na pwedeng nakakuha ng gunman, may effect dun sa Article 4 yun? Well, sa aking opinion, of course, depende pa rin yan sa appreciation and evaluation ng ating mga senator judges. But if you're going to ask me, sa aking paniwala, nakumpirma lang doon na merong nakausap na gunman, no, ang ating pangalawang pangulo, dahil siya mismo nagsabi niyan doon sa kanyang video at ito naman ay naulit dito sa kanyang rally somewhere in, I think, kung di ako nagkakamali, sa London yan, no. So parang sa aking paniwala parang accessible, no, sa kanya yung mga taong ganito, no, na hindi naman dapat, no, dahil ito ay kung totoong ito ay mga gunman, ito ay mga kriminal. So I don't know why we should rub elbows with syndicates or criminals at that in that particular instance. Yun kaya yung yung rate nung panahon ng war on drug?
kung natatandaan mo, nung during the Quadcom hearings, nabanggit din natin doon, o nabanggit ng isang resource person natin na inimbita natin doon na nagbabari yung mga quote-unquote reward money na ibinibigay doon sa mga nakakapatay ng drug suspects, merong drug lord, merong drug suspects, merong drug pusher, merong drug user. Iba-iba yung mga presyo nito eh. Kung natatandaan mo, nabanggit yan noon. So, hindi ko lang matandaan kung magkano yung mga amounts, no? But kumbaga may categories na ginawa sila noon, no? When they implemented the execution or the EJK of the drug suspects. One more thing, yung sinasabi nyo kanina, nasisira yung image ng Pilipinas dahil dun sa mga pinagsasabi ni VP Sara abroad, diba? Mm-hmm. Wala bang liability niya as a Vice President? Kasi supposedly siya yung dapat mag-angat sa image ng Pilipinas. I will have to defer sa opinion ni Attorney Jay tungkol dyan, no? Kung meron bang na-violate. No? Pero sa aking paniwala, kung babalikan natin yung kanyang oath of office, di ba? Nakasabi doon na he will follow yung mga alituntunin ng ating saligang batas. He will defend our people, etc., etc. And all these things, perhaps kung ganyan yung na-violate niya, no? Para sa akin, no? So, I don't know kung anong batas na existing sa ngayon na merong na-violate ang ating Vice Presidente sa kanyang pagpipaint ng picture. But generally, no, yung ganyan, kagaya nung previous administration na kung saan yung dating Vice President ay nagre-report din, no, ng mga ganyang pangyayari sa ating lipunan, iba pa rin yung sinabi mo lang dahil opinion mo lang kaya sa dun sa sinasabi mo, nire-report mo kasi meron kang datos, meron kang legal na basihan. So I think merong difference doon. Etong puntong ito, palagay ko, parang opinion lamang ito. Tama, no? And maintindihan namin kung meron tayong mga kababayan na magkakaroon ng ganyang klaseng concern and opinion, no? But sa ngayon, mas mahalaga sa amin, mag-focus muna kami dito sa impeachment dahil nandito na tayo, no? Precisely, ang purpose nito is to try to hold the Vice President accountable for the acts that, for the prosecution, constitute serious violation of the Constitution and betrayal of public trust. So, dito na kami magfo-focus. Ang sinusubukan natin, panagutin siya dito sa mga seryosong mga aligasyon na mga ito. Thank you. Salamat, Bernard. Thank you, Bernard. Meron pa bang nais magtanong? Mukhang kanina wala na before Bernard. So, siguro ito na yung tamang pagkakataon para bigyan natin ng chance na magbigay ng kanilang closing or parting statement ang ating mga panelists ngayon. Sige, if I could start Kong Ace. Yes, go ahead. Okay. So yesterday, the Senate Impeachment Court confirmed that it had begun receiving the subpoenaed financial records, from the AMLAC, the BIR, and several banking institutions. So, so far as we know, ang nakapagsumite na among these banks are BDO, BPI, Philippine Savings Bank, Metrobank, Land Bank, and Security Bank. So these records are now under the custody of the impeachment court, and they're undergoing the inventory and security procedures outlined by the court itself. So the court already made it clear that it will not yet discuss the contents of the documents. It will first complete the inventory, preserve the chain of custody, and in case of AMLAC records, conduct the required in-camera review before the documents are released to the parties. And this is exactly how the due process is supposed to work. So nakikita natin, hindi minamadali
ng impeachment court ang proseso, sinisigurado nito, no, ang integridad nitong mga dokumento na to, and we respect that, no. Ang mahalaga sa ngayon, nasa pangangalaga na ang impeachment court itong napaka-importanting dokumento nito. And then we have to emphasize, ang SALN, ito ay deklarasyon ng mga public officials natin paukol sa kanilang kabuoang yaman. Ito namang mga bank records nito, ito naman ang makakapagbigay ng verifikasyon kung tama ba itong halaga na diniklara sa SALN, no? So we look forward to receiving these documents, no, and even more so, no, for the opportunity to finally present this evidence in court, no, para makita, masuri, maunawaan, hindi lang ng impeachment court at ang kasama ng ating mga kababayan. Dagdagan ko lang din yung sinabi ni Attorney Jay, no. Itong ginagawa, itong nakikita natin ngayon ay isang manifestation ng buhay ang pagsunod sa mga batas ng ating mga institusyon, no? Number one. Number two, pinapakita rin dito na wala hong inaargabyado dahil merong due process na sinusunod, no? Pangatlo, syempre, yung objective ng prosecution na magkaroon nito ng sinasabi nating accountability dun sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumalabag sa kanilang oath of office o hindi kaya lumalabag sa ating batas o sa ating saligang batas. At syempre, pinapakita rin dito na ang ating mga institutions, gaya ng Senado, gaya ng Kongreso, gaya ng impeachment court, gaya ng mga ahensya ng gobyerno sa ehekutibo, nagpapakita na sila ay sumusunod, tumutugon sa sinasabi nating due process. Napakahalaga kasing maintindihan ng ating mga kababayan na ito ay hindi pinupolitika, no? Sana mawala yung kanilang perception na ito ay politika because ito ay pagtugon, pagsunod sa ating mga batas sa ating republika. Napakahalaga nito. At lastly, syempre, mananawagan pa rin tayo sa ating mga kababayan na kung maaari ay subaybayan nila itong paglilitis o itong impeachment trial na ito, no? And sa aming panig, no, we will try our best, no, to tell a story, no, na walang labis o walang kulang na istorya, walang dagdag o walang bawas. Kung ano ang nakikita at nandidinig natin during the trial, ayan po ang aming pipilitin, no, na report sa ating mga kababayan. Nang sa ganun, magkaroon po ng konsepto ng transparency. At pangalawa, siyempre, may iiwasan yung pagkalat ng mga fake news. Isa ho yan na malaking problema ng ating gobyerno. Kasi itong pagkalat ng fake news at pagdami ng sumusuporta at naniniwala rito, dapat ito ay masagot at matugunan, masolusyonan natin na isang malaking problema. And the only way, perhaps the only way for us to be able to counter this is to urge our people to watch and follow closely this impeachment trial. All right, go ahead, Marian. Ikaw Hi naman. po. Good morning. Hi, Marian. Thank you. Sir, isa lang. Good morning po. Sir, kasi earlier today, nag-file po ng counter affidavit itong sina Prosec Chua, Ridon, I think the Makabayan block na kasama po doon sa pinailan ng complaint ng violation daw po sa Anti-Money Laundering Act, sa Bank Secrecy Laws, tsaka Data Privacy Act ni Attorney Man Scarpio. But with the decision po ng Senate Impeachment Court, the acting presiding officer, Jesus Codero, ano po bang tingin niyo? Lalo na po si Attorney Tolosa dito po dun sa, since may practice na rin po kayong litigation. Gaano ba kalakas pa yung laban or nung kaso, nung reklamo po ni Attorney Man Scarpio laban po sa ating mga prosecutors regarding this? Lalo na nga nag-rule naman na pwede naman po talaga na may exemption kumbaga dito sa mga batas na to when it comes to impeachment cases. Yes. Well, without also preempting that the decision that the Office of the City Prosecutor will reach in this manner, no. But that's a valid observation, no. Of course, they cannot turn a blind eye
to the developments in the impeachment proceedings, no, dahil yung reklamo na sinampa sa prosecutor's office, it arose, no, from the proceedings in this impeachment proceedings. At sabi nyo nga, ang impeachment court mismo meron na siyang finding, no, na nag-agree sa request ng prosecution at pinayagan ang pagsabina ng mga documents na mga ito, hindi lang ukol kay Vice Presidente at pati na rin ng kanyang asawa, at naging maliwanag din ang basehan ng presiding officer bakit niya ito ginawa. Dahil sabi nga niya, before making that decision, he asked the counsel for the defense kung kailan kinasal si VP Sara at kanyang asawa at kung meron ba silang prenuptial agreement. Dahil tumugon naman na walang prenuptial agreement at nung panahon na kinasal sila, no, effective na ang Family Code of the Philippines. Ang ibig lang sabihin nito, ang kanilang properties are considered as conjugal properties. So, dahil ang pinag-uusapan dito, no, tama ang gusto natin tignan. Yung kabuong yaman nakadeklara sa SALN, yan ba ay accurate, complete? No, the full picture ng totoong kabuuang yaman niya, since conjugal properties sila, ibig sabihin ang nakadeklara sa kanilang salin, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. So to determine kung kompleto ba yan, naturally, kailangan mo din tignan sa mga bank accounts ng dalawa para makita ano ang kabuuang yaman nilang dalawa, conjugal properties nilang dalawa. So, yes, we see that these developments in the impeachment proceedings will be considered by the Office of the City Prosecutor in weighing the complaint filed by the husband of the Vice President, no? Because these issues are clearly intertwined. For both po, Kong Ace and Attorney J, naniniwala po ba kayo na ibabasura to ng prosec or ng RTC? Well, again, ayokong pangunahin ng prosecutor's office, pero ang sasabihin ko, naniniwala kami na malakas ang depensa, no, na meron ang prosecutors natin, no, na as I'm sure they've communicated and articulated in their counter affidavits that they submitted today. Yeah. Ako, sa aking opinion din ay matibay at malakas naman ang argumento ng ating prosecution tungkol dyan sa kasong yan. We don't want to preempt or pangunahan yung desisyon ng prosecutors kasi meron din naman silang malamang na pagsusuring ginagawa dito sa mga affidavits and counter affidavits of the parties in this case. Kayo po, Kong Ace, tingin niyo po ba parang distraction tong nangyayari, yung ginagawa pong yung mga pagpa-file ng ganitong complaints si Attorney Man? Well, I don't want to say na distraction. It could be, but honestly, ito naman ay pinapayagan ng ating mga batas. Siguro they just wanted to resort to the remedies that are available, no, under the law and under the Constitution. Kaya nga siguro lahat ng posible ay gagawin nila, no. Ang main objective sa aking pananaw is to stop or to prevent these pieces of evidence from being presented. So sa tingin ko, pwedeng distraction pero ang pinakamalaking objective dyan ay pigilan ito. Would you like to add anything po, Attorney J? Yes, I agree, no, that they have the right, no, just like any other person, if they feel aggrieved, if they feel that their rights have been violated, no, they have the right under the laws to pursue this legal action. So nasa kanila yan, no? But mahalaga kami sa prosecution, we will not be distracted by these actions. No, we remain focused on making sure that we will be able to present all the necessary material and relevant evidence, no, in this impeachment proceedings, despite all of these other legal actions happening outside it. Thank you po. Thank you. Thank you, Marian. Rosalie, ikaw naman ngayon ang magtanong. Rosalie, go ahead. Medyo mahina yung voice mo. Kindly. Apo. Good morning po. Maayos na pong naririnig. Okay na.
Okay po, thank you po. Kay Attorney Tolosa po, kahapon po meron po siyang nabanggit na currently naghahanap ng legal spokesperson na papalit sa kanya in case po na maging on deck na po siya sa trial or siya na po yung mag-represent ng witness and evidence. Magiging kahalili niyo po ba si Attorney Amando Berhiligutan? I don't know, no? Wala pang decision on that matter. And actually, kapag nakahanap kami no, additional, baka pwede na ding magsimula, no? Na hindi naman kahalili, pwedeng kasama, no? In taking care of this spokes duties, no? But sa ngayon, wala pa, no? The search is still continuing, still ongoing. So we will let you know kapag meron tayong nahanap na makakasama pa natin to act as spokesperson. Pero gaano po ba ka-significant na manatili yung pagkakaroon ng isang legal spokesperson sa team? Katulad Oo. Well, para sa amin, no, mahalaga ho yan dahil kailangan natin mapaliwanag ng mabuti sa ating mga kababayan kung ano yung mga technical, no, procedural matters na nangyayari sa paglilitis. Lalong-lalo na, nakikita naman natin napakadaming misinformation, disinformation campaign na nangyayari sa social media. No? So, paki-importante ng paliwanag natin mabuti, accurately. No, ano ba talaga ang nangyayari sa paglilitis? Anong significance ng mga bagay-bagay na to? No, para maunawaan nila ng mabuti to. Alright. Last week po nali na po ng prosecution team yung pong foundation para sa Article 1 na confidential funds misuse through the first two witnesses po who are former land bank managers, branch managers po. Gaano naman po ka-vital sa kaso nyo po yung presentation ng COA ICFAO state auditors? Okay. Napaka-importante ho yan, no, dahil nakikita natin mga different pieces of the puzzle itong mga pinipresenta namin na pa isa-isa. No? Nagsimula tayo dito sa mga bank managers. So napakita na nila, no, na ang request na confidential funds ng Vice Presidente para sa kanyang dalawang opisina, Office of the Vice President and the Department of Education, ay actually nakuha na ng mga to, no? These were withdrawn in cold cash, no? At importante din yung mga detalye na sinabi nila na there were always coordination, no, dun sa mga cash divisions ng dalawang opisina nito beforehand, tinatawagan para sisiguraduhin na nandyan ang kinakailangan nilang bulto-bulto ng pera, no? Dahil kung hindi ma-accommodate ito dahil sabi nga nitong two witnesses na to, normally in any given day wala silang ganyang kadaming pera. So kailangan magkaroon ng prior coordination, no? At again, napakaliwanag ng sinabi nila. More than 3 decades of experience. Ngayon lang sila nakakita ng ganyang kadaming pera sa isang withdrawal, no? Usually, makikita natin, sabi nga nila, ang nangyayari kapag merong mga checks, even in different government offices, ang ginagawa, these are deposited into accounts, no? Kasi dyan magkakaroon ng paper trail dyan. Saan napunta yung pera? Pero nakita natin, sabi nga nila, kaya they found it to be very unusual because of two things. Yung fact na it was not deposited into an account but they were encashed. Second, the staggering amount of these withdrawals, no, 125 million pesos, no, single transaction withdrawal. Sabi nga niya, ang normal na nakikita niya 500,000 lang. Imagine that, dito 125 million. Pati dun sa isa na 37.5 million, napakalaki din, no, compared dun sa normal na transactions na nakikita niya. So, yan ang mga katanungan dito. Bakit kailangan mag-withdraw ng minsanan? No? Ganito kalaking pera. Saan to gagamitin? No? Bakit? At mukhang ang nangyayari, these were quarterly withdrawals. No? Parang calendar-based ito, hindi on an operational need basis. Yung pag-withdraw, bakit kailangan hawakan na? Sinong humawak dito? So, ngayon pupunta naman tayo dito sa mga COA representatives. So sila naman ang magpapaliwanag sa atin, ano ba ang mga patakaran, no, tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. So dyan natin makikita, ano ba ang sinumite ng mga liquidation reports
ng Office of the Vice President and the Department of Education. So, itatahi-tahi natin yan, no? Pati pa dun sa mga susunod natin na mga testigo para makita itong mga pera na to, confidential funds ba, ginamit ba sila for the specific allowed purposes under the law, no? Dahil tulad ng sinabi namin sa articles of impeachment at tatalakayin ng mga susunod namin na witnesses, may specific lang na purposes kung paano, kung para saan pwedeng magamit ang confidential funds. So yun ang pag-uusapan, no? Ginamit ba sila para sa purpose na yan, no? Yung mga required. Attorney Jay? So hindi muna natin pangunahan yan, but pakinggan natin ang ebidensya ng mga susunod na testigo. Yes, sir. Alright, Okay, mag-follow up na lang pinag- po ako for both of you po, kay Sir Ace and kay Sir Tolosa. How confident are you na as early as sa third and fourth witnesses niyo po, may establish nyo na po yung case nyo na may confidential funds misuse po sa through the COA witnesses? Mahirap sagutin yan. Sounding like we're already, no? Kung ano yung magiging pagtitimbang na gagawin ng impeachment court dyan, kung sapat na. But para sa amin, well, hindi ito pabilisan, no? Ang importante dito para sa amin, mailatag ng mabuti lahat ng mga importanteng pieces of evidence para makita natin yung entire picture, no? Dito sa usaping confidential funds. O dahil masalimuot ito, but pinipilit namin maging simple at madaling court pati ng mga kababayan natin. So naniniwala kami itong pipresenta namin na dalawa pang witnesses o bagamat hindi pa yan kumpleto, hindi pa tapos ang storya dyan. Pero makikita na natin significant parts of this story. So makikita na natin dyan Medyo nawawala po si Attorney Jay. as it was pupunta naman dito sa COA yung buong proseso. Hello, did you miss that? See, maybe kung Ace could answer first if I'm having trouble with. Sige, thank you Attorney Jay. Well, para sa akin kasi yung kailangan makita yung kabuuang ebidensya, no? Whether this is the testimonial evidence ng mga witnesses na ilalatag natin or yung mga documentary evidence na ipipresenta ng ating prosecution, no? Ang malaga dito ay makita ng kabuuan, hindi lang yung isa, dalawang klaseng ebidensya ang makikita o testimonya ng isa, dalawang tao lamang. Bubuuin po ito nang sa ganun mapatunayan, no, yung sinabi nating allegations doon sa misuse, misappropriations of the confidential funds extended to the office of the Vice President and when she was the DepEd Secretary, no. Remember dito sa confidential fund, by the word confidential, confidential ho yung operation, no? Pero hindi ho confidential yung pananagutan. Ang tanong ng taong bayan, tumugon ba dun sa mga pamantayan o yung panuntunan ng pagproseso nitong confidential fund? Initially, what we saw and what we heard from the witnesses is that unusual na merong ganung kalaki na mga withdrawals at 125 million per check. Merong pattern of quarterly withdrawals of the same amount of the same office. Third, syempre, yung proseso, no, na in-encash ito. In other words, in-encash, in fact, may dagdag pang testimonya na inilagay sa bag o isinilid sa bag. At itong bag na ito ay in other words ay pinasa doon sa taong pagbibigyan nito. Now ang question, authorized ba yung taong yon, no? Ito cash kaya dapat makita natin yung chain of custody nitong perang ito. Ano nangyari diyan, di ba? So ito yung mga malalaking katanungan na dapat masagot at masasagot yan dito when the prosecution team presents its evidence and the witnesses that they have lined up. So yan ang dapat masubaybayan ng ating mga kababayan. Right, last na lang po. Kasi po, last week expected na po ng prosecution team na hindi po magkakonduct ng
cross-examination po dun po sa first two witnesses po ng confidential funds misuse. And nag-cross-examine man sa second witness pero hindi rin po ganun katindi. Are you expecting otherwise po dito po sa COA witnesses from yung pong defense team ay magsasagawa ng matinding cross-examination? Oh, well, ayaw natin paunahin kung ano magiging strategy nila paukol sa mga witnesses namin. No? It's gonna be on a case-to-case basis. Depende yan sa maririnig nila coming from our witnesses. But ang mahalaga dito, whatever they decide to do, conduct a lengthy cross, like what they did with our first batch of witnesses or not, we'll be ready. Thank you, Haji. Si Lianes ka naman, pakinggan po natin. Good morning, sir. Morning. Good morning po. Good Morning. morning, sir. Opo. Sir, yung question ko po ay, given the disclosure of bank and tax documents during the Corona impeachment trial in 2012, as a precedent, do you think it is more likely for the Senate Impeachment Court to allow the disclosure of the bank and tax records of the Vice President? Kasi nangyari na yun before sa isang impeachment trial, yung disclosure ng bank and tax records. Yes, that's correct. No, but let's remember that is essentially what they already allowed us to do when they granted a request for issuance of subpoena for the bank records and the tax records. Maalala natin, ang naging condition lamang ng impeachment court nung pumayag nung mag-issue ng subpoena para sa BIR records at dapat makuha nila ang necessary consent bago ma-issue ito. And as suggested by the impeachment court, tulad ng nangyari sa Corona trial, the BIR should secure the consent of the president, which happened yesterday. So, wala nang rason para hindi mapresenta ng prosecution itong mga dokumento na to sa paglilitis. So ngayon, after namin ma-present yan, ang formal procedural step dyan ay offer namin in evidence itong mga dokumento na to, then they could try to object to it again. So ngayon, again, as we mentioned a while ago, at least andun na tayo sa first step. Nakuha na natin ang mga dokumento. So mabibigyan ng kopya ang prosecution dyan. Maaral natin mabuti yan, masuri natin mabuti yan. And then pagdating na sa usapin ng unexplained wealth, ipipresenta namin yung mga yan. Okay po, sir. Yung follow-up ko lang po doon, si Attorney Manscarpio said today na yung disclosure daw po ng bank and tax records should be subject to a judicial review. Sound argument po ba yun? Considering na we already have existing jurisprudence allowing disclosure of these documents and exempting impeachment proceedings from bank secrecy laws. Tama ho, no? Again, they're entitled to pursue whatever remedy that they think is appropriate under the circumstances. Kapatan nila yan, and then we will respond accordingly kung they will pursue these legal actions. But insofar as we're concerned, naniniwala kami, tama ang naging pagpapasya ng impeachment court na mag-issue nitong ganitong mga subpoena. Like you said, maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan nito. So kami nananalig kami na this will be upheld kapag na-question man itong action ng impeachment court na isubpoena itong mga dokumento na to. Thank you, sir. Ilang po sa akin. Thank you po. Pwede po magtanong? Marian, let's... Again, unang-una, mahalaga ho na maintindihan talaga ng taong bayan ang ating tinatalakay na paglilitis dito sa impeachment trial of the Vice President Sara Duterte. Maraming issues na napapaloob dito sa usaping ito at sa prosesong ito. Pero ang pinakamahalaga ay yung paglalatag ng mabigat na ebidensya mula po sa panig ng prosecution. And remember that it has always been the objective of the prosecution that transparency
is the ultimate goal of the presentation of evidence ng ating project ng ating panig, nang sa ganun makita ng ating mga mamamayan at ng senator judges yung kahalagahan, no, ng ebidensyang inilalatag natin. Importante rin na maintindihan, no, ng ating mga kababayan na truth and accountability is the primary objective of this trial, no, dahil nga gusto nating malaman ang katotohanan sa likod nitong mga allegations na nakalahad, no, dito sa mga articles of impeachment against the Vice President. So yun lamang sa aking pananaw ang unang mga opening statements. Good morning, everyone. Good morning, Kong Ace. Maybe we could already proceed to answering questions from the media, and then later on, maybe we could give final statement or closing statement. Okay, thank you, Attorney Jay. Siguro mauna magtanong si Ann. Ready ka na ba, Ann? Hi po, Kong and Attorney. Good morning po. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Kahapon po, sinabi po kasi ni Representative Terry Redon na Senado ang magpapasya kung tatanggapin ang bank records, tax documents at AMLAC records bilang ebidensya. Sa panig po ba ng prosecution, gaano po kayo kasigurado na maa-admit o tatanggapin ang mga dokumentong ito sa impeachment trial? Thank you. Yes, tama ko, no, ang sinabi ni Kong Ridon, no, dahil ang tamang proseso dito, as stated also in the previous proceedings, no, ang nauna muna ay ang pagsabina nitong mga napaka-importanting financial documents na ito. So kahapon, no, meron ng sumunod dito sa sabina, nakita natin, nag-submit na ang BIR at meron ding mga ilang banks, no, nakita na nag-submit ng mga bank records ng Vice Presidente at we assume ng kanya asawa. So ang susunod na step dyan ay pag nandun na tayo, tatalakayin na natin ang article on unexplained wealth, no? Magpepresenta kami ng mga witnesses who will identify these financial documents, no? Pagkatapos noon, we will formally offer them in evidence. So yun na yung parte kung saan hihingi na namin sa korte na tanggapin na tong mga dokumento bilang ebidensya. Okay. Ngayon, naniniwala kami na malakas, no, ang legal basis namin para makumbinsi ang impeachment court na tanggapin itong mga ebidensya. Although of course, no, we don't want to preempt the decision that the impeachment court will reach on this matter. At the end of the day, sabi nga ni Kong Ridon, sila ang magpapasya dito. But narinig naman natin, no, dun sa oral arguments, yung mga legal arguments ng prosecution dito, no, as articulated by Kong Shell Jokno, no. We've stated already before, as communicated by Kong Shell Jokno, na pinapayagan yan ng Constitution under dun sa authority and power granted by the Constitution to the impeachment court, no, to the sole power to try and hear impeachment cases. Kasama dito, no, yung subpoena power nila. No? So may kapangyarihan ang impeachment court na isabina itong mga dokumento na ito. As pointed out by Kong Shell, pati yung mga laws, no, governing this kinds of financial documents, they allow, no, the use of these documents in a court proceeding like this. So again, at the end of the day, sila ang impeachment court to magdidesisyon dyan, but based na dun sa mga tinalakay na legal arguments ni Kong Shell Jokno during the oral arguments, may tiwala ho kami na matatanggap itong mga to. So, dagdagan ko lang, no? Mahalaga kasi na maunawaan ng publiko o ng ating mga kababayan na yung pagsasubmit nitong mga dokumentong ito sa impeachment court ay hindi naman nangangahulugan na ito ay tatanggapin na bilang ebidensya. Meron pong due process na gagawin dito para hindi naman masabi ng kabilang panig na walang due process, susuriin ho ito ng ating
mga senator judges, no? Yung prosecution ipipresenta ito, kukontrahin siyempre ito ng depensa, magkakaroon ng mga valid na mga argumento bawat panig, at doon titimbangin, no, ng ating mga senator judges kung ano yung kanilang magiging desisyon, whether this evidence, this piece of evidence will be admissible or admitted in the impeachment court before they render their final decision. So this is very crucial. Doon naman sa punto na mahalaga ba itong mga dokumentong ito? Yes. In fact, doon sa oral arguments, nakita natin na na-justify, no, ni Kong Chel Jokno yung kahalagahan nitong mga dokumentong ito. One, yung definiteness, kaya nga pinayagan ng korte na isampina ito. Pangalawa, yung relevance dun sa allegations, no? Ano bang relevance nitong mga pieces of evidence na to na sinasampina ng prosecution? Kasi nga ito ay magbibigay patunay na tama ang allegations ng prosecution panel na isinulat doon sa articles of impeachment. So just to make it clear na ganun ang dapat maging pangunawa o pag-unawa ng ating mga kababayan dito. Sir, follow up lang din. May nakikita po ba kayong possibility na magkakaroon ng delay sa paglilitis dahil sa gagawing pagtutol ng defense sa mga dokumentong ito? Attorney Jay. Yes, well, unang-una, talagang inasahan natin, no, na tututulan ng pagpresenta natin ebidensya na yan. Kaya nga minarapat namin na kahit wala pa tayo sa presentation of evidence for article on unexplained wealth, inuna na natin, no, kahit nandun pa lang tayo sa first article ng grave threats. Hiningi na natin to, sinampina na natin to. So, at dahil doon, nakapagsumite na kahapon itong mga dokumento. So, huge part of that, no, yung pwedeng ma-delay, na iwasan na natin. Dahil na nauna natin, nandito na yung karamihan sa mga dokumento, no, pagkatapos niyan, pwede nang simulang suriin, no, ng prosecution para handa kami pagdating na ng panahon na magpipresenta na kami ng ebidensya para sa unexplained wealth. Handa na kami na ipaliwanag hindi lang sa impeachment court pati rin sa publiko, ano, anong linalaman itong mga importanteng dokumento na to. Ngayon naman, again, yes, karapatan nila yan, no? When we formally offer them in evidence, karapatan nila yan na mag-object muli, tumutol muli, no? Dahil clear naman ang sinabi ng presiding officer dyan, hindi pa yan tinatanggap as evidence, nasabpina pa lang. So, we anticipate that, na kasama talaga yun sa proseso, mag-offer kami, mag-object sila. But just the same, again, we're ready to meet those objections with valid counter-arguments. Salamat po. Thank you, sir. Ayan, thank you. Haji, your turn. Good morning po. Malinaw po ba ako? Morning. Hi. Good morning po, attorney. Good morning po kay Kong Ace. Although subject naman po ito sa huddle ng prosecution team, but did you ever consider po, since nandyan naman na po yung mga bank and tax documents, na after ng Article 1, Hello, Haji, isunod na rin wala po yung ka? Article 2, since na magkaugnay naman po sila para sa mga... Opo. Hello. Haji, kindly repeat your Opo, question. hello. Ayan, okay na po. Okay. Yes po, hello. Did you ever consider po ba na isunod na rin sa Article 1 yung Article 2 or yung unexplained wealth? Since magkaugnay naman na po yung financial documents, yung confidential funds plus yung unexplained wealth po. Since naniniwala naman po kayo na magiging explosive or kumbaga malaking piece of evidence yung tax and bank records. Yes. Well, Haji, that option remains available to the prosecution, ano, kasi nakalagay naman ng maliwanag dun sa pre-trial order issued by the impeachment court na we have the discretion to change the order of presentation of evidence, no, as to alin bang article ang unahin natin. All we have to do is to inform the impeachment court and the defense, no, about this decision just in case. But sa ngayon, nakafocus muna kami, no, sa paglalatag ng ebidensya, suporta dito sa article on confidential funds, and
parating pa lang din itong mga dokumento, no, na nakita naman natin kahapon, no, boxes and boxes of bank records, no, yung na submite nitong mga banks, no, na sinabpi na impeachment court. So syempre aaralin pa rin natin yan, no, Google tayo ng oras dyan, no, at panahon para mailatag natin ng mabuti in a way na madaling maintindihan, no? Hindi lang accurate but madaling maintindihan ng lahat. So, again, that option is available to us. We will see, no? We will consider that. But for now, nakafocus muna kami dito sa confidential funds. Ngayon kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.